Inamin na nga ng asawa ni Eric na di umano 20 years silang nakikipaglaban sa gobyerno, ngunit hindi naman raw sila nakulong. At ngayon nga na nagtanong lang naman si Eric ay grabing nga raw ang parusang nais ipataw sa kanya. Asan nga raw ba ang hustisya? Dito nga natin makita kung bakit ang ilan ay nawawalan na ng tiwala sa gobyerno dahil sa mga pulpolitiko na pinapairal lang ang impluensya at mapang-abuso sa kanilang kapangyarihan na tila kinakalimutan na ang mga mamamayan. Kaya marami nga ang nabubuhay sa hirap dahil na rin sa mga kakulangan ng suporta mula sa gobyerno. Nakakalungkot lang na sa administrasyon nga ni PBBM ay ramdam ito at tila wala nga talaga tayong aasahan na pagbabago at puro kabulukan na lang sa sistema ang umiiral dahil sa mga tambaluslos na atat maging presidente. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay siguraduhin mag-subscribe at hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bagong Pinas. Pag-usapan natin ngayon ang suporta na ipinakita ng asawa ni Eric sa kanyang kalagayan ngayon. And then, i-compare natin sa ano naman ang suporta ni First Lady Liza sa kay Pangulong Marcos Jr. Okay. First time kong nakita ang muka, first time kong marinig magsalita si Mrs. Rogelda Siles. Na-interview siya kahapon, yung pag-file nila ng kaso sa Supreme Court. Okay, pakinggan natin. Baka hindi nyo pa nakita muka ni Mrs. Rogelda Celes. 20 years kaming nasa Kilusan. Buong buhay namin for 20 years nasa kalye. Nagmamarcha at nagsumisigaw na ibagsak ang gobyernong ito. Ngayong sinusunog yung mga FPJ ng mga presidente. Nagbalik loob kami sa gobyerno ni Eric dahil alam namin na mali yung ginagawa namin lumalaban sa gobyerno. Ngayon, nagtatanong lang si Eric, hindi nga kami naikulong nung nagmamarcha kami. Ngayon, nagtatanong lang siya, kulong agad. Saan ang justice nun? In the spirit of Christmas, na siguro in God's will, masusolusyonan agad ito. Hindi ko gusto niyo makasama sa kaso. Siyempre, ang ina ni Eric ay noon tang Martes hanggang ngayon na umiiyak umagat hanggang gabi. Kaya ang labang ito ay hindi lang para kay Eric, para rin sa buong pamilya namin. Okay, physical appearance. Ano siya kahit dumadaan sila sa matinding pagsubok, makita ako pa rin, although malungkot, there is something aura in her face na fighter talaga. Doon ako na-touch, sabi niya na 20 years kaming nakipaglaban sa gobyernong ito. Kami yung nagmamarcha-marcha, kami yung nanununog sa mga effigy ng mga pangulo. Lahat ng pangulo na duman sa bansa, sinusunog nilang mukha . So, hindi kami nakulong. Yeah. Ngayon, nagtanong lang si Eric, kulong ka agad. Where is justice? Correct. Nasaan ang hustisya? So, dito ko nakita yung kahalagaan ng support ng asawa sa husband. May maalala kong verse sa Bible na I will make Adam a suitable helper. Kasi nung una, si Adam malungkot. So nung malungkot na si Adam, nakaisip ang Diyos na gawan ko siya ng kapartner. Kaya dumating si Eva. Ang design po
buhay ng tao is kailangan, tayong mga lalaki, kailangan natin ng suitable partner. Yan ang ating mga wives. Ako, hindi kompleto ang buhay ko kung walang aking commander, Julie. Kaya, ito, remaining years of my life, gusto ko siyang mahalin, pagsilbihan, paligayahin. Kasi kahit anong narating kong tagumpay, useless kung wala ang aking wife sa aking tabi. Ayan po, ang aking lesson in life. Kaya, salamat Mrs. Celis. At nandyan kayo, umaalalay kay Eric sa oras ng kagipitan. Okay? Kahanga-hanga po kayo. Pagdasal namin na bago mag-December 15, makakalabas na si Eric na sa inyong piling na, the whole family. Lalo na yung kanyang nanay. Yung mula pa nung Martes, palaging umiiyak ang nanay. Siyempre, sino ba namang nanay na hindi mag-worry sa kanyang anak? Okay, punta na tayo dito sa kabila. Ang ating presidente, kailangan din niya ng suporta. At napakalaki ang role sana ng First Lady. Okay. Katulad ng panahon ng Marcos Sr., maraming nagawa, maraming magagandang legacy na naiwan ng Marcos Sr. dahil may First Lady Imelda na sumusuporta palagi sa kanya. Kaya kaming mag-asawa, all out paghanga kami, Marcos Sr. and First Lady Imelda Romualdez Marcos. Perfect tandem. Kumusta naman ngayon? Anong nakikita ng taong bayan dito sa suporta ng First Lady Lisa sa Marcos Jr.? Nako, these are just personal opinions. Then, plus yung nababasa ko sa mga comments o yung mga nagte-text na nagme-message sa akin. Marami ang dismayado sa administrasyon ni PBBM dahil kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Lalo na yung picture niya, yung nakalabas ng dila. Nako, maraming nandidiri. So, yun pa lang, first day in office, bagong inaugurate, nagpalabas ka agad ng character ang First Lady na, yun na, symbolizes kung ano siya talaga. First Lady ka, magganong ka. Anong klase? Yun pa lang, yun na, simula. And then, ito na, yung siniwalat ni na Attorney Glenn Chong. Diyan ako, grabe ang aking pagkadismaya, yung smart magic issue. Ang lakas-lakas na ni PBBM yung mga surveys. Talaga ang layo. Bakit naisipan pa? Ito allegation. Kailan bakit hindi sinasagot? 3 beses nakipag-meeting si Attorney Lisa Araneta Marcos sa top officials ng Smartmatic. Anong dahilan? Wala akong maisip na sensible yung magandang rason bakit ang wife ng isang leading candidate ay makipag-usap sa kumpanya na in charge sa election. Wala nang ibang papupuntahan yung usapan kundi there is something na plano. Ano yung plano na gagawin sa eleksyon? Alam nyo na yun. So, to me, yan ang number 1 na nagawa ni Attorney Lisa Araneta Marcos na nagpapasama sa administrasyon ni PBBM. Napakalaking question mark
sa kanyang legitimacy as president. So, bakit hindi sagutin? Kailan sasagutin? Sige na lang. Basta to me, hindi ko maalis yung pagduda na something happened noong May 2022 presidential election. Okay, so, ito na tayo ngayon. Nagsimula na more than 1 year and a half na ang panunungkulan. Nako. Kahit saan ako mapunta, yung mga kaibigan ko, pagdating na usapin, pamamalakad ng presidente, napakarami ang comments na naririnig ko na ang problema ay ang asawa. Bago lang ako nag-attend ng fiesta, noong December 8, dito sa amin sa Cagayan de Oro, Feast of the Immaculate Heart of Virgin Mary. Lumapit ako sa mga nag-iinuman. Nako, napunta sa politika ang usapan. Ano sabi ng mga nag-iinuman? Ang problema ng presidente ang kanyang asawa. Ganun. So, sana may mababago pa na ano ito? Instead na makialam, isuportahan na lang silently. Kagaya ng pagsuporta ni First Lady Imelda panahon ng Marcos Sr. Yung suporta ba na tutulong sa ikabubuti ng bayan, hindi yung nakikialam na iba ang nasusunod. Yun ang problema. Pag iba ang nasusunod. Ang mandato nasa presidente. Yan ang binutuhan ng 31.6 million Pilipinos. Hindi naman binutuhan ng asawa. Bakit? Yun po ang problema. Kaya sana maagapan pa kasi sayang yung political capital ng PBBM administration na ito, yung 31.6 million, ang dami siyang kumakain sa SMNI. Ngayon, ayaw na, hindi na, kinakagat niya ng SMNI. So, anong klaseng pag-uugali yan? So, yun ang una. Ito ngayon, pangalawang dagdag baho. May natanggap akong text galing sa aking masugid na subscriber. Sabi niya, tangina, ito si Migs Nograles, tangina. Forwarded from a friend. Okay, so may text message. Natanggap niya, pinorward din sa akin. I believe, kumakalat na ito eh. Mukhang ipis, yang si Nograles. Payat eh. She wants to run as mayor of Davao. Tambaluslos promise it to her. LOL. Ano yung LOL? Laugh out loud. Para LOL. You know, LOL. Ito pala. Ambisyon. Next, Mayor. The Honorable Davao City Mayor, Honorable Margarita Migs Nograles. So, palakpakan natin ang susunod na mayor ng Davao City. The question is, mananalo kaya? Since 1986, up to now, Duterte ang nandyan sa Davao City. Ilang years na ba yan? 30 plus? I-compute nyo na lang. 37 years. Duterte rule in Davao City. So, ito na kaya si Margarita, attorney, abogado pala ito. Attorney Margarita Migs Nograles ang magpapatumba sa Duterte dynasty sa Davao City. Ano sa tingin nyo? Makakalaban niya, Baste Duterte. Bring it on! Promise ni Tambaluslos. Sige. File ka ng resolution dyan. Pag natanggalan natin ng prangkisang SMNI, susuportahan ka namin.
You will be the next mayor of Davao City. Thank you, Speaker. I will do it. Ayan na, umarangkada na. So, natapos yung hearing, House hearing kahapon. I think yung committee na yon ipinasa ng resolution calling, urging the National Telecommunications na isanksyon o parusahan ng SMNI. Okay, bring it on. So, yun po ang ating kagalang-galang na Congresswoman Margarita Migs. Hindi Migs Subiria, Migs Nograles. Okay, pakinggan natin si Attorney Panelo. Nag-discuss siya tungkol dito, yung prangkisa ng mahiya ka naman. Parang ganon ang sinasabi ni Migs, Attorney Panelo kay Migs Nograles. So, ambisyon. Tingnan natin. Bring it on. Kay Beth ng Cagayan de Oro City. Good morning, Attorney Sal. Bakit pinag-iinitan nila ang SMNI? Malaking naitulong ni Pastor Kibuloy laban kasama ang Bayan Forever kami. Ko isa pong komento mula sa ating viewer mula sa Cagayan de Oro. Ay nako, alam nyo, mabuti binanggit mo yan. Sapagkat hindi lamang ang SMNI ang pinag-iinitan. Pati itong si Pastor Apollo C. Kibuloy, mukhang sinasama na nila. Sapagkat ngayong araw na ito, meron pong hearing, parang pangatlong hearing na yan kaugnay sa di umanong pag-iimbestiga sa dalawang anchors na ipinakulong nila. At kaugnay pa rin daw sa mga inihain na resolution ng mga kongresista dyan, kung saan tatlong resolution yung isa, kaugnay daw sa pag-disseminate ng mga false information. Kaugnay nga yung dalawang pinakulong na kasama ng network. May programa sila. Yung pangalawa, kaugnay naman daw sa pag-red tagging at paninira, di umano, pagbabanta, di umano, ng dating Pangulong Duterte sa kanyang programa ang Gikan sa Masa na SMNI. At yung pangatlo, mas matindi. At ito naman ay inihain ng kongresistang taga Davao at sinasabing kailangan imbestigahan ng DICT ang SMNI sa paglabag sa kanyang prangkisa. At habang ito raw ay iniimbestiga, ay kailangan na suspindihin ang operasyon Sus Mariosep. In effect, you're muzzling the voice of this network to perform its function of informing the people. Ayan ang nakikita natin dyan. Ngayong araw na ito, may nagpadala po sa atin ng liham na imbitasyon kay Pastor Apollo C. Kibuloy na dumalo ngayong alas 10. Ngayon. Pagkatapos ng programa natin, may alas 10 pa, alas 9 yung year. Ngayon, ang nakalagay po doon sa imbitasyon, inaanyayahan siya, kaugnay doon sa resolution na binanggit natin, pati yung privilege speech ng isang kongresista sa Quezon, kaugnay nga dito sa di umanong mga paglabag sa prangkisa at paglabag sa karapatan at paninira at pag-disseminate o pagpapahayag ng mga false information. At ang imbitasyon sa kanya, nakita po natin, bilang iniimbitahan siya, sapagkat iniimbitahan daw po nila yung pangkasalukuyang mga opisyalis ng SMNI at yung dating mga opisyal ng holding company. Mukhang according sa SEC records, hindi naman pala siya opisyal, si Pastor C. Kibuloy. Hindi rin po siya dating opisyal. Madalit sabi, wala na siya. Wala na siya sa operation ng lahat ng korporasyon.
Ngayon, kung yun ang magiging batayan ng pag-iimbita sa kanya, wala nang basis sapagkat hindi naman siya naging opisyal, hindi rin siya pangkasalukuyang opisyal. So kung hindi siya opisyal ng SMNI, anong kinalaman niya naman sa aktibidades ng network? Di siyempre wala. Anong kinalaman niya naman sa pagsasalita ng mga anchors? Dahil hindi nga siya opisyal wala rin. So anong kinalaman niya naman, assuming na mayroong nilabag ang SMNI na wala naman, ano rin kaugnayan niya? Madalit sabi, walang basis. O bakit iniimbitahan siya? Ang nakikita natin, napag-iinitan ang SMNI saka si Pastor Siki Buloy sapagkat unang-una identified siya kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. At ang Presidente Rodrigo Roa Duterte ay anak ang Vice Presidente Inday Sara. At si VP Inday Sara ang tinatanaw na pinakamalakas na kandidato presidente. At meron mga gustong tumakbong presidente. Kaya kailangan, ngayon pa lang, gigibain mo na ang VP Inday Sara. Kaya inumpisa nila doon sa confidential and intelligence funds. Tapos dinawit na itong si dating Pangulong Duterte. Pati na yung sa ICC, gusto nilang bumalik dito. Baka tayo'y maging membro ulit. At talagang gusto nila ipakulong. Madalit sabi, itong SMNI, kaya nila pinag-iinita, dahil kay Pangulong Duterte na ginagamit ang programa niya upang ipahayag ang kanyang mga damdamin. At dapat lang naman sapagkat bilang dating presidente at mamamayan, may karapatan po siya niya. At kaya pa napag-iinitan si Pastor Apollo Siki Buloy, kaibigang matalik. O kaya damay-damay nangyayari. Kaya sa ating palagay, maaari lang, pinapakiusapan natin, tinatawagan natin pansin ang Kamara de Representante na unang-una, yung pong SMNI as a network ay kakaiba doon po sa mga anchors. Kung nagkamali man ang anchors at sa tingin ninyo ay kayo'y siniraan, kaugnay sa isang impormasyon na mali at kinalat sa publiko, meron po tayong mga batas para dyan. I-demanda ninyo. Pinakulong nyo na nga Pinakulong nyo. Sa tingin ko, yung pagpapakulong na yun maling-mali po yun sapagkat biro nyo, makukulong po sila hanggang magkakaroon sila ng adjournment. Mananatili sila dyan hanggang Pasko dahil hindi i-release yan hanggang walang committee report. Sa dami ng trabaho nila, hindi mangyayari yon. Pero sa akin, kung nagkamali man sila, mayroon sinasabing naging disrespectful, o di sermonan nyo, pagalitan nyo, o kaya isa nyo in contempt. Pero tama na yun, isang araw, 2 araw naman. Kayo naman, kung ang layunin ay bigyan sila ng leksyon, tama na yun. Hindi po ba? O kaya SMNI, alam naman natin na hiwalay ang network. Wala naman itong nilalabag. Kaugnay doon sa mga resolution. At si Pastor Apollo Siki Buloy, wala rin kinalaman. Hindi po maganda ang dating. Kaya tingnan nyo, napapansin nyo ba sa programa natin? Dati-dati, puro problema lang ng pamilya, ng lupa, kung ano-anong personal na problema. Ngayon, nagdaratingan na yung mga damdamin nila kaugnay sa mga nangyayari sa Pilipinas, sa Kongreso, nagre-react na sila. Ibig sabihin, they can see through the politics behind. Kaya siguro, ngayong Pasko, muni-muni po tayo. Tayo isang bansa. Tayo mga Pilipino. Kailangan tayo po ay magtulungan at magmahalan. Yung politika, matagal pa po yung 2028. Kaya isang tabi na muna natin. Kasi whether you like it or not, yan na ho nagiging perception. That's evolving perception of the masses of our people.
at hindi po maganda yan. Ayan. At kaugnay po dyan, Attorney Sal, ika-6 na araw na po ata ngayon nila Dr. Lorraine Badoy at Ka Eric sa kanilang ginagawang hunger strike. At sa kabilang banda naman po ay may inihahain na pong writ of habeas corpus po mula sa ating kasamahan din po dito sa SMNI na tutungo po sa Supreme Court para ihain po yan. At ngayon naman po, kaugnay naman po ng mensahe na iyan ay tanggap po tayo na isa pang text message from Glo Sobremonte ng Eastern Samar. Tanong ko lang po, Attorney Sal, kung paano po mag-liquidate itong mga congressmen sa gastos nila, supported ba ng mga resibo at dapat isa publiko nila? Dapat lang kasi ang COA ang merong teritoryo dyan. Lahat ng opisyales kailangan palaging may liquidation. Ayan. Isa naman pong mensahe mula kay Ben Mantile mula sa Vega, Bongabon, Nueva Ecija. Good day po, Attorney Sal. May lupa po ako, titulado, pero may pumasok po sa tinitirahan naming lupa. Pinapaalis ko po pero ayaw po at galit pa. Ano ang gagawin ko, Attorney Sal? Maraming salamat. Edi magkaso. Mag-file ka ng kaso. Paalisin mo siya. Yun lang yun. Kailangan mo ng abogado. Pag-usapan natin ngayon ang hindi mapigilan na pagbuhos ng suporta ng taong bayan kina Doc Badoy and Ka Eric. Mga suporta kami, mga vloggers. Nako, kaliwat kanan ang mga content. Mga nagpapahayag ng paghanga, pagsuporta kay Eric at Doc Badoy. Sa social media yan. Next, sa larangan ng mga abogado. Nako, si Attorney Valera, international lawyer, Attorney Roque, Attorney Panelo, marami pa. Ano pa? Yung former Senator Tatad. Wow! Grabing suporta. Provincial prosecutor sa Western Visayas, si Attorney Chris Gonzales. Ito ngayon, kahapon lang ito, nagpahayag ng suporta mga dating membro ng CPP, NP, NDF at mga Mindanao tribal people. Mayroon pong joint resolution ang lahat ng mga tribo sa Mindanao nagpapahayag ng suporta kay Ka Eric and Doc Badoy. Okay, panoorin muna natin itong suporta ng dating CPP, NPA cadres sa kanilang dating kasamahan. Yan ang sigaw ng mga dating kasapi ng CPP, NPA, NDF matapos ikulong sa Kamara ang isa nilang kasamahan. Si Jeffrey Ka Eric Celis ay pinakulong sa Kamara ng House Committee on Legislative Franchises matapos tumangging ikanta ang source niya ng umano'y 1.8 billion pesos na travel expenses sa Office of Speaker para ngayong taon lamang. Ayon kay Peter Mutok, hindi sila kalaban ng gobyerno at bakit raw sila ngayon ang iniipit ng Estado. Kakampi kami, hindi kami kalaban. Bakit ninyo kami kinukulong? Bakit kayo nagpapauto doon sa 3 komunista dyan sa Kongreso? Pinag-aaway-away tayo niya mga yan. Hindi po kayo kalaban. Hindi po namin kalaban ang House of Congress. Itong ginagawa namin ay sa pagsusulong ng demokrasya, pagpapalakas ng demokrasya. Palayain na po ninyo si Ka Eric at Dr. Lorraine. Diin pa ni Mutok, masakit para sa kanilang mga nagbalik loob na iniipit sila ng gobyerno na kanila ngayong tinutulungan. Maniwala kayo, lalaki ito. Baka umabot pa ito sa Malacanang pag hindi kayo nagdesisyon. Magpapasko naman. Wag natin hindi pataasan ng ihito. Wag tayo magkahiyaan dito. Okay, so nakakatuwa ang samahan. Kasi dati naghihirap sila sa bundok, ngayon na-realize nila mali ang ginawa, bumalik loob sa gobyerno. Kaya nakakalungkot. Yung sabi ni Pedro Motok, dating Communist Party member yan, mataas ang katungkulan. Hindi nyo kami kalaban, sabi niya sa House of Representatives. Bakit nyo kami ginigipit? Bakit nyo kami kinukulong?
Pinag-aaway-away lang tayo ng Makabayan Block, yung tatlong komunista. Correct. Dapat magkaisa tayo. Hindi naman kalaban ang mga House of Representatives. Dapat nasa gobyerno tayo lahat. Bakit nagkakaganito?